Hindi ko sinasadyang maapakan ng isang uod. Pero sabi ng system, nakapatay daw ako ng dragon. Pamitik lang ako ng 3 ipis. Tapos bigla akong nagkaroon ng immortal na katawan. Kahit yung system, pinagdudahan akong may sarili ba akong system. Napunta ako sa isang parallel world kung saan pwedeng magsanay. Pero hindi lang sa pangkaraniwan ng abilidad ko. Yung system na nakuha ko, medyo may pagkatanga rin. Isang araw, natutulog ako ng tanghali. Biglang tumunog ang boses ng system. May na-detect na king level star beast. Hindi ito 3 ipis. Huli na para tumakas. Host, ihanda mo na ang iyong huling habilin. Nagulat ako sa biglaang masamang balita. Pero nang makita ko ng malinaw, napanganga na lang ako. Ano na namang tinatahol-tahol mo dyan? Ipis lang naman to. Medyo malaki lang nga, at medyo pangit. Pero mas malaki pa ba to sa swelas ng sapatos ko? Isang tapak ko lang, sumabog na agad. Congratulations sa pagpatay sa isang SSS Void War Emperor na mas mataas ang level. Nakatanggap ng immortal na katawan. Kung ano-ano na namang pinagsasabi ng system na to. Akmang sisimulan ko na sanang murahin. Nang biglang may malakas na enerhiyang pumasok sa katawan ko. Hinigpitan ko ang kamao ko. At naramdaman ko ang pagkakaroon ng genuine. At sa mundong ito, kailangan ng genuine para makapagsanay. Wait, di nga, system. Totoo pala to, pero nang pag-isipan kong mabuti. Di ba't mas matibay lang ako ngayon sa ordinaryong tao? Kailangan ko pa ring magtago muna habang lumalakas. Ang trabaho ko ay isang security guard sa library. Responsable ako sa pamamahala ng ilang mga sikretong libro ng martial arts. Sa mga sumunod na araw, araw-araw akong lumangoy sa karagatan ng kaalaman. Kahit na sobrang sipag kong magsanay, pero talagang wala akong talento para dito. Isang buwan na akong tuloy-tuloy na nagsasanay. Pero ni isang libro, wala man lang akong natutunan. At isipin mo, para sa mga baguhan pa lang yung mga yun, ha? Akma na sana akong lalabas para manigarilyo. Isang malamyos na boses ang narinig ko. May na-detect na aura ng Beast Emperor. Pinapayuhang lumikas kaagad, habang nakatingin sa maliit na lilang gagamba sa harap ko. Hindi ko mapigil ang magreklamo. Sinasabi mo na ito ang Beast Emperor na kahit ang mga Grandmaster ay hindi kayang kalabanin. Naniniwala ka ba dyan? O maniniwala kang ako si Qin Shi Huang? Biglang may lumitaw na light screen sa harap ko. Lahi, Purple Soul Demon Spider. Level, Yellow Grade. Kakayahan, likas na talino. Hilig, pag-aralan ng Human Martial Arts. Pucha, Emperor level nga. Nang makita ng system na hindi ako tumatakas. At nakatayo lang dito na parang tanga. Muling umalingaw-ngaw ang balisang boses ng system. Leche, ang galing mo talagang maghanap ng ikapapahamak mo. Malas ko at ikaw ang napili ko. Patuloy pa rin sa panlalait ang system. Habang ang Black Hand Fly Swatter ko ay tumama na sa makapangyarihang Beast Emperor. Agad itong nawalan ng kibo. System, magsalita ka. Nanginginig ang boses ng system. Host, nakapatay ka ng Gold Rank Star Beast na mas mataas ang level. Gantimpala, Heaven-defying 5 elements. At karagdagang 20 taon ng cultivation. Habang nararamdaman ko ang malakas na enerhiya sa loob ng aking katawan. Nako, malapit na akong mag-breakthrough. Hindi ako pwedeng makakuha ng atensyon. Mabilis akong humanap ng tagong lugar. Umulwak ang napakalakas na enerhiya. Ha. Sa buong Shanghai City, sabi nila ay 3 lang ang nasa innate realm. Sa wakas, may kakayahan na rin akong protektahan ang sarili ko. Bigla kong naalala, parang may nakuha rin akong Heaven-defying comprehension kanina. Yung martial arts manual na nakita ko dati. Biglang lumitaw sa isip ko. Gentle Breeze Sword Technique, Mastered. 7 Star Steps, Mastered. Itong Heaven-defying comprehension na ito, ay para talagang isang enlightenment space. Pagkatapos mapraktis sa loob nito ang mga teknik na nakita ko, agad ko itong lubos na nauunawaan. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ko. Pwede ko kayang subukang gumawa ng sarili kong martial arts. Nang maisip ko yun, bumalik agad ako sa library. Nag-focus ako sa pagbabasa ng mga sikretong aklat tungkol sa sword fighting. Lahat ng mga nababasa ko ay hindi ko na makalimutan. Pagkalipas ng ilang araw, mahigit 10 klase ng sword techniques ang na-master ko ng husto. Pagkatapos ng 10,000 beses na pagsasanay, nagsama-sama ang mga ito para maging isang napakalakas na innate sword technique. Pumunta ako sa labas ng syudad. Sa isang kumpas ng isip ko, umingay ang sword intent ko. Ang sword chi sa kamay ko ay naging isang 10 metrong haba na sinag ng espada. Matapos ko itong iwagayway ng buong lakas, hinati ng sinag ng espada ang hangin. At sa isang iglap ay nahati ang tuktok ng bundok sa 2. Tatawagin kong isang espada na nagbubukas sa tarangkahan ng langit ang ataking ito. Hindi pa man ako nakakapagyabang. Bigla akong nakaramdam ng ilang presensya na mabilis na papalapit sa akin. Hindi pwede to, kailangan ko munang magtago. Agad kong ginamit ang 7 star steps para tumakas. At nawala akong parang isang palaso na pinakawalan mula sa kinatatayuan ko. Sa mga sumunod na araw, nagbabad pa rin ako sa library. Wala akong magawa, gusto ko talagang umunlad. Pero yung ginawa kong paghati sa bundok, ay bigla na lang nag-trending. Pinag-uusapan sa buong Shanghai City, kung sino itong napakalakas na swordmaster. Akala ko makakapagtago ako sa library ng matagal-tagal. Pero dahil sa pagdating ng isang dalagita, nagkaroon na naman ako ng panibagong sorpresa. Na-detect ang impormasyon ng Empress. Host, lumuhad ka agad at maging disipulo niya. Tiningnan ko ang dalagitang nasa harap ko na kara-rating lang sa edad na 18. At bigla akong natulala. Sa isip-isip ko, hindi naman ganito dapat ang itsura ng isang Empress, di ba?
Di ba dapat mukha silang isang cold at eleganteng may edad na babae? Habang naguguluhan ako, isang screen na gawa sa liwanag ang lumitaw. Pangalan, Leo Ruyan. Edad, 518 taong gulang. Cultivation level, Peak Emperor. Hala, seryoso pala to. Hindi na ako nagdalawang isip at naghanda na agad akong kausapin siya. Pagkatapos kong magtanong-tanong, nalaman ko na ang pangalan nga ng dalagita ay Leo Ruyan. Pero 18 pa lang daw ang edad niya. Ang nakikita ng system na to ay ang timeline 500 taon mula ngayon. Maging si Xiao Qiang o si Spider, lahat sila ay 500 taon pa bago maging sobrang lakas. 6. Kailangan kong mag-ingat sa tono ko kapag kausap si system. Pero sa ngayon, si Leo Ruyan ay isa palang hamak na nasa Hautian Realm. Kung ikukumpara sa kanya, matanda na ako at pangit pa. Kung lalapit ako para maging disipulo niya, siguradong aakalain niyang isa akong tanggang may masamang balak. Pero sayang naman kung pakakawalan ko ang reward mula sa isang malakas na tao. Kaya sa mga sumunod na araw, palihim ko siyang inoobserbahan. Tinitingnan ko kung makakahanap ako ng tsansang lumuhod sa harap niya. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman kong itong si Leo Ruyan ay isa palang sword cultivator. At siya rin pala ang dean ng Chengwu Dao Academy. Kinikilala siya bilang ang numero 1 henyo, hanggang sa sinundan ko siya, papunta sa lugar kung saan hinati ko ang tuktok ng bundok sa isang hiwa lang ng espada. Huwag mong sabihin itong babaeng to ay isa sa mga tagahanga ko. Bigla, may pumasok sa isip ko. Sinong nagsabing kailangan kong sundin ang plano ng system? Pinatakbo ako ng system, pero binugbog ko yung tao. Hindi ba't nakakuha pa rin ako ng reward? Kahit na hindi ko pwedeng bugbugin din si Leo Ruyan. Pero kaya ko siyang gawing disipulo ko. Hindi ba't napakaganda nun? Si Leo Ruyan na nagmemeditasyon, ay biglang may narinig na boses ng isang matanda sa kanyang tainga. Ineng, hindi masama ang iyong pag-unawa. Pagkatapos, suot ang isang itim na balabal. At isang salakot, sa isang iglap ay lumitaw ako sa harap niya. Pagsisimula na akong magpasikat, ang talon ng espada na iniwan ng hiwang iyon, ay umiihi pa rin hanggang ngayon. Habang iwinawagayway ko ang aking kamay, bumulong ako. Masyadong maingay ang hangin dito. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Namutla sa gulat si Leo Ruyan. Ang sword intent na kahit ang kanyang guro ay aminadong mas mababa. Ay basta nalang winakasin ng matandang ito. Ikaw ba ang maalamat na sword grandmaster? Natukoy na ang Empress ay nasa harapan. Huwag palampasin ang pagkakataon. Host, lumuhad agad at kilalanin siya bilang iyong master. Manahimik ka. Hehe, nakikita kong may pambihira kang potensyal. Handa ka bang tanggapin ako bilang iyong master? Ganito ba talaga kabilis dumating ang swerte? Ang master na pinapangarap ko araw at gabi, gusto akong maging disipulo niya. Mukhang hindi agad nakasagot ang system. Naglag pa ito bago ko narinig ang prompt. Hala, ang Empress, lumuhad pa sa'yo. Ang lupit mo talaga. Congratulations host, nakuha mo ang Ziwei Divine Sword. Nakuha mo rin ang D-Class Divine Skill na Heaven Slaying Sword Drawing Technique. Pati na rin ang 50 taon ng cultivation. Dahil sa sobrang tuwa ko, ipinasa ko kaagad kay Leo Ruyan ang technique na One Sword Opens the Heavenly Gate. Bago umalis, pinaalalahanan ko siyang maging low-key lang ang kanyang master. Ang nangyari ngayon ay hindi dapat malaman ng iba. Pagkatapos nito, agad akong humanap ng isang tahimik na lambak. Ang Empress. Ang reward na ibinigay niya ay ang napakagandang Ziwei Divine Sword. Sa sandaling hinugot ko ito sa lalagyan. Nagbago ang buong kalangitan at kalupaan. Isang malutong na tunog ng espada kasama ang liwanag ng Ziwei Star ang pumailan lang sa langit. Agad nitong naakit ang atensyon ng lahat ng malalakas na tao sa buong Jianghai City. Sumunod ang pag-absorb sa 50 taon ng cultivation. Ang napakalakas na spiritual energy ay bumuo ng isang higanteng alimpuyo. Walang tigil itong pumasok sa aking katawan. Ang aking level ay umabot na sa peak ng innate stage, kalahating hakbang na lang para maging Grandmaster. At sa wakas, inilabas ko ang pinakaabangan kong D-Class Divine Artifact. Ang Heaven Slaying Sword Drawing Technique. Sa mga sandaling ito, ang labas ng lambak ay napapaligiran na ng maraming tao. Kabilang sa kanila ang Dean ng Martial Arts Academy, at si Tong Ling ng New Martial Police Department, kasama ang iba pang mga master. Pero dahil sa nagngangalit na sword intent sa loob ng lambak, wala ni isa ang nangahas na lumapit pa. Sa aking isipan, may nakita akong isang anyong nakaputi. Ang tunog ng pagbunot ng espada ay parang itanggal ng isang dragon. Sa isang bunot ng espada, ang langit at lupa ay nawasak. Ang killing intent pa lang na pinalalabas nito ay sapat na para manginig sa takot ang lahat ng tao sa labas ng lambak. Earth level na sining pandigma. Ganito pala kalakas. Ang galaw na ito, pinag-aralan ko ng hindi mabilang na beses sa loob ng Enlightenment Space. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Tagumpay ang Heaven Slaying Sword Drawing Technique. Sa pagkakataong ito, nanatili pa rin akong hindi nagpapakilala. Humikab ako at tahimik na umalis. Gaya ng inaasahan, naging trending topic na naman ang pangyayaring ito. Ang lambak na iyon ay naging banal na lugar pa ng eskrima. Kinabukasan, dumating na naman ako sa library sa tamang oras. Bago ako maging numero 1 sa buong mundo. Hinding-hindi ako magpapakita. Nang papunta na ako sa ikalawang palapag ng library para tumingin. Biglang tumunog ang boses ng system. Natukoy ang paglitaw ng Golden Blood Demon. Lubhang mapanganib. Pakiusap, host, tumakas ka agad. Hindi, pakiusap, host, ipadala mo agad ang iyong disipulo para patayin ito. Grabe, sunod-sunod naman ang misyon. Wala akong pakialam sa gantimpala.
Ang mahalaga ay masyado itong delikado. Hehe, mas sigurado kung ako mismo, ang inyong guro, ang pupunta. Pagdating sa gitnang lawa, nalaman kong hindi pala ganoon kasimple ang mga bagay. 12 ng mga bantay na armado ang nagbabantay sa pampang. At ang pinuno nila, ay isa sa 3 nag-iisang innate martial artist sa lungsod ng Shanghai. Posible kayang mas maagang lumakas ang halimaw na ito. Bigla, isang halimaw na pulang-pula ang buong katawan ang lumabas mula sa tubig. Isa pala itong dambuhalang lintang sumisipsip ng dugo. Agad siyang sinalakay ng 3 innate experts. Isa sa kanila, ang dekano ng Martial Arts Academy. Gamit ang kanyang natutunan kagabi, ay gumamit ng isang mahinang bersyon ng sword drawing art. Sayang at nilabanan ng linta ang 3 ng sabay-sabay. At hindi man lang ito natinag. Sumigaw ito ng malakas, at tumalsik ang lason nitong dugo. Lahat ng mga pulis sa gubat ay nalason at namatay. Kahit ang dekano at ang 2 pa ay malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw sa gitna ng lawa. Espadang nagbubukas ng pinto ng langit. Talagang ang disipulo ko si Liu Ruyan. Ang todo lakas na ataking iyon, ay nakagawa ng malaking sugat sa linta. Naubos mo ang lahat ng iyong espiritual na lakas. Pati ang iyong espada ay naduraj. Nang sumugod sa kanya ang linta, wala na siyang lakas para lumaban. Napabuntong hininga ako, mukhang hindi ko na may tatago ang pagkatao ko bilang sword god ng Shanghai. Isang lilang liwanag na may dalang napakalakas na kulog at kidlat ang umagibis. Ang killing intent na halos maging pisikal. Agad na pinuntirya ang pulang linta. Kumilos na si Master. Narinig ang nanginginig na boses ng system. Napatay ng host ang Golden Blood Demon. Gantimpala, God level na technique, ang Blood God. Dagdag pa ang 20 taon ng cultivation. Para hindi makatawag ng pansin. Diretso akong pumunta sa labas ng syudad. 20 taon ng cultivation. Direktang inabsorb ang cultivation ko na nasa tuktok na ng Xiantian realm. Agad itong nagkaroon ng breakthrough. Habang dinarama ko ang umaapaw na lakas. Ganito pala katindi ang isang Grandmaster. At itong Blood God art, talagang swak sa akin. Maaari kong gamitin ang aking dugong asensya para lumikha ng mga clone na Blood God Child. Kung ganoon, di ba't kaya ko nang pagsabayin ng iba't ibang trabaho? Direktang lolobo ng ilang beses ang kita ko. Ang balita tungkol sa pagpatay ko sa Blood Demon sa isang atake lang. Ay mabilis na nalaman ng mga nakatataas. Pero ang pinagtuunan nila ng pansin ay, ang 3 pinakamalakas na tao sa Shanghai, ay muntik nang ma-wipe out ng isang linta. Agad na nagpadala ang mga nakatataas ng inspection team para siyasatin ang sitwasyon. Pagkatapos nyun, nanatili pa rin akong nagtatago sa librariya. Nagtatrabaho bilang isang full-time na security guard. Para sa akin, ito ay isang tunay na sagradong aklatan. Habang dumarami ang mga sikretong teknik ng espada na pinagsasama-sama ko. Ang A-Sword opens the heavenly gate ay unti-unti ring nagiging perpekto. Halos umabot na ito sa level ng isang Grandmaster level na martial art. Ang level ko ngayon, kahit sa buong bansa, ay maituturing ng pambihira. Masasabing naging mapayapa naman ang buhay ko sa mga panahong ito. Pero isang gabi, pag-uwi ko, punyeta, nakakita pa ako ng multo sa sarili kong subdivision. Nakatira ako sa isang lumang subdivision sa gilid ng syudad. Nang umakyat ako sa ika-6 na palapag, bigla akong may narinig na isang nakakapangilabot na tawa ng multo sa tahimik na pasilyo. Isang babaeng nakaputing bestida, at may mahabang buhok na nakatakip sa mukha, lumitaw siya sa ilalim ng ilaw. Kasabay pa ng berdeng ilaw mula sa exit sign. Para kang nasa impyerno, kahit ang siyensya, mapapasigaw na lang na hindi ito makatotohanan. Habang iniisip ko kung lalaban ba ako o tatakbo, biglang may tumunog na system prompt sa isip ko. Na-detect ang isang yellow level novice na 9-tailed demon fox. Pinapayuhan ng host na umalis kaagad. Ha, kaya pala, hindi pala carbon-based life form ang 9-tailed fox. Ganyang kaliit na abilidad, naglalakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Sa isang tingin pa lang, alam ko nang hindi ka tao. Anong tatakbo? Isang sipa ko lang, bumalik na siya sa dati niyang anyo. Ano, may galang ka ba? Nakaupo sa sahig ang fox na walang buntot. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa akin. Hindi niya talaga inasahan na aatake ako agad. Kasabay nito, natapos na rin ang pag-scan sa kanyang impormasyon. Lahi, 9-tailed spirit fox. Antas ng lakas, paunang yugto ng innate. Kakayahan, green illusion art. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, magpasakop ka at maging alagad ko. O pangalawa, maging isa kang fur coat sa loob ng aparador ko. Namula sa galit ang mukha ng 9-tailed fox matapos itong marinig. Pabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Pagkatapos, biglang tumindi ang kanyang aura. Sa isang iglap, naging isa siyang malaking fox na puting-puti. Pero bago pa man siya makakilos, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya at bumaon siya sa pader. Nang bunutin ko siya mula sa pagkakabaon, naging kasing linaw ng sa isang college student ang tingin niya. Mula ngayon, ikaw na ang aking amo. Pagdating namin sa bahay, habang siya ay naglilinis, ipinaliwanag niya sa akin na mahilig siyang manakot ng mga tao. Pagkatapos niyang himatayin ang mga tao sa takot, sinisipsip niya ang kaunting niyang energy nila. Hindi niya lang talaga inaasahan. Nasa bulok na subdivision na to ay mayroon palang isang master. Bigla kong naitapik ang noo ko nang may maalala akong importanteng bagay. Hoy, pesting system ka, nagmamaang-maangan ka no. Nasaan ang premyo ko? Mukhang hindi pa nagre-react ang system. Teka lang, pre, isang Beast Emperor level na halimaw, ginawa mong yaya. Binabati kita, host, sa pagkuha ng Ziyang Contemplation Method. At karagdagang 20 taon ng cultivation.
Dahil dito, narating ko agad ang mid-stage ng Grandmaster Realm. Kinabukasan, pumunta ako sa bundok Duanfeng para subukan ang bago kong mga teknik, pero hindi ko inaasahan na dito ko pala matatagpuan si Liu Ruyan. Pagsapit ng gabi, mag-isa lang siya, at mukhang walang-wala siyang magawa, at ang balisa niyang damdamin ay patuloy na nararamdaman ng aking spiritual power. May mali, talagang may mali. Magulo ang kanyang aura, labis na siyang nababalisa, mukhang malapit ng mag-chi deviation ang disipulo ko. Hindi maaari, hindi ko hahayaang mapahamak ang reward ko. Aking disipulo, isang boses ang marahang narinig mula sa kanyang likuran. Biglang lumingon si Liu Ruyan, at hindi na napigil ang mapaiyak. Mukhang may problema nga. Habang humihikbi, ipinaliwanag niya ang lahat. Isang Sword Grandmaster na nagpakilalang Sword Saint of the Grasslands ay naglalakbay kasama ang kanyang disipulo para manghamon kung saan-saan. Napakalakas ng magmaster at disipulo na ito. Kung sino man ang makalaban nila, talo. At si Liu Ruyan, bilang pangunahing disipulo ng lungsod ng Jianghai, ang haharap sa disipulo ng Sword Saint, kahit alam niyang hindi siya mananalo. Nakasalalay dito ang karangalan ng lungsod ng Jianghai. Kaya naman, sobrang bigat ng nararamdaman niya ngayon. TSK, mahirap na nga ang buhay. Ngunit dahil nandito ako, ang iyong master, hindi mo kailangang matakot kaninuman. Pagkatapos kong magsalita, itinuro ko ang daliri ko sa noo ni Liu Ruyan. Isang malakas na sword intent inheritance. Datang agad na pumasok sa kanyang isipan. Kumpara sa isang emperor level na reward, baliwala lang ang bagay na ito. Pero labis itong ikinagulat ni Liu Ruyan. Lumuhad siya sa lupa at 3 beses na yumukod sa akin. Pagkatapos, muling nagsalita si Liu Ruyan. Master, kailangan ninyong mag-ingat sa Grandmaster na iyon. Ang layunin ng Sword Saint na nasa pinakamataas na antas sa pagpunta sa lungsod ng Jianghai ay para sa inyo. May kasalanan ba ako sa kanya? Halos 1,000 mura ang tumakbo sa isip ko. May premyo ba? Hamanin mo lang ako. Pero nang pag-isipan kong muli, tutal, wala namang sino man ang nakakita sa akin. Pwede naman akong magkunwaring nasa business trip para wala ako sa bahay, di ba? Nang maisip ko yun, hindi ko na ginamit ang mga combo ko. Nagmadali akong umalis sa magulong lugar na ito. Sa mga sumunod na araw, pumunta ako sa Blood God Tree sa ikalawang palapag ng library. Sa tulong ng aking mental power, lalo akong naging sanay sa pagkontrol nito. Magbubukas na sana ako ng short video para mag-relax. Pero ang unang lumabas ay ang Prairie Sword Saint kasama ang kanyang disipulo na dumating na sa lungsod ng Jianghai. Ang pangalan ng Sword Saint ay Tangba. Ang pangalan ng disipulo ay Xiaowo. Sa isip-isip ko na wala akong kinalaman dito. Aalisin ko na sana ito sa screen. Pero biglang umalingaw-ngaw ang boses ng system sa isip ko. Na-detect ang paglitaw ng epekto ng D-Class na Sword Demon. Sa pagkakataong ito, kahit ang Empress ay hindi na epektibo. Host, mangyaring tumakas ka na para iligtas ang iyong buhay. Punyeta, Emperor level. Kung ganyan din lang, bigla na lang nawala ang antok ko. Pinag-isipan kong mabuti, kung gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan. Hindi naman mahirap na talunin ng Sword Saint na master niya. Pero bigla akong may naisip, di ba't nariyan pa si Liu Ruyan bilang pamalit sa akin sa laban? At saka, hindi naman sinabi na kailangan siyang patayin. Sapat na ang talunin siya. Nang maisip ko yun, agad akong nagpunta sa arena. Sa mga oras na iyon, siksikan ng tao sa arena. Talagang sentro ito ng atensyon ng lahat. Tinitigan ko si Xiaowo na nasa ibaba ng entablado. Agad na lumitaw ang kanyang impormasyon sa aking paningin. Pangalan, Xiaowo, edad, 517, cultivation, unang yugto ng Third Realm. Magaling, model. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ang batang ito. Kailangan nang magbigay ng gantimpala. Sabay na sumugod sina Liu Ruyan at Xiaowo. Sa isang iglap lang, ang kanilang mga espada ay nagbanggaan na ng 10 beses. Ang bawat atake nila ay may kasamang intensyong pumatay. Ipinamamalas ang rurok ng kanilang galing sa espada. Sa isang saglit, ang laban ay nauwi sa isang pagkapatas. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. At saglit na naghiwalay ang dalawa. Ang binata ay tumawa na parang nababaliw. At sumigaw ng malakas sa kalangitan. Tuluyan na siyang nabaliw. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay mabilis na tumaas. Ginamit pa niya ang sikat na ultimate technique ng Sword Saint, ang pagbabalik ng 10,000 espada. Nang makita ito, hindi na rin nagpigil si Liu Ruyan. Pagbukas ng espada sa tarangkahan ng langit. Ano ngayon kung mayroon kang daan-daang espada? Isang napakalakas na pagsabog. Ang usok at alikabok ay agad na bumalot sa buong arena. Makalipas ang ilang minuto, saka lang muling nakita ng malinaw ang dalawa. Nakita na lamang nawasak na ang espada ng binata, habang nakaluhod siya sa isang tuhod. Namumutla ang kanyang mukha, at walang tigil ang pagbuga niya ng dugo mula sa kanyang bibig. Malinaw na kung sino ang nanalo. Nagsigawan sa tuwa ang mga manunood. Sinisigaw ng lahat ang pangalan ni Liu Ruyan. Samantala, ako naman ay umayos ng isang komportableng posisyon. Habang nakaupo sa aking silya. Hindi na kailangang isipin pa. Maya-maya pa ay may narinig akong nanginginig na tunog ng notification. Natukoy na ang host ay hindi. Personal na kumilos para talunin ang Earthrealm Sword Devil. Maraming tao kanina. Ako po, luluhod na po ako para sa inyo rito. Mabuti naman at alam mo. Gantimpala, 100 taon ng cultivation. Maaaring direktang maabot ang huling yugto ng Grandmaster. Gantimpala, God level na movement technique, ang panagoy sa dulo ng mundo. Nakuha, isang Zuan Tian Pil Sutra. Scroll, leche, jackpot na naman ako nito. Dahil nakamit ko na ang aking layunin.
Hindi na ako nagtagal pa. Nagmadali akong humanap ng lugar na walang tao. At sinimulan kong intindihin ang mga astig na gantimpalang ito. Sa loob ng isang buwan, nakaangat ako mula sa paunang antas ng pagiging Grandmaster hanggang sa huling antas. Pero kapag iniisip ko ang mga susunod, na laging may mga bigating galing sa Earth Realm at Heaven Realm, hindi ko maiwasang mapaisip na ang landas ng cultivation ay talagang mahaba at mahirap. Pero ang pinaka-pinagtuunan ko ng pansin ay itong Zuan Tian Danjing. Ang mga alchemist sa mundong ito ay mas bihira pa kaysa sa palakang may 3 paa. Kung matututunan ko ito gamit ang Enlightenment Space, hindi ba't bigla na lang akong anggat? Sa mga sumunod na araw, nakatuon lang ako sa pag-aaral ng alchemy sa loob ng Enlightenment Space. Pero napakahirap talaga ng pesteng ito. At noong bibili na sana ako ng mga halamang gamot para subukan ng aking kakayahan. Anong klaseng sword god? Kung matapang ka, lumabas ka at labanan mo ako. Shanghai Sword God. Kahit na natanggap ko na ang gantimpala, wala na talaga akong planong makialam pa. Pero ang bibig nitong si Tandang Deng ay talagang napakabaho. At sa tingin ko sa sitwasyon, mukhang ilang araw na siyang nagmumura. Bakit ba hindi ako makatakas dito kahit anong tago ko? Bigla, isang pamilyar na figure ang lumitaw. Ang inyong mga ginagawa ay tunay na kaiya-hiya para sa isang baguhan na tulad ko. Hindi papansinin ng aking guro ang isang piyasong tulad mo. Ang dalawang pangungusap ni Liu Ruyan ay parang mga punyal na tumusok sa puso. Matagal nang binaliwala si Tangba, kaya't mainit na ang kanyang ulo. Ngayon ay pinapagalitan pa siya ng isang mas bata sa harap ng lahat. Agad na naging mas maitim pa sa ilalim ng kaldero ang kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, itinutok niya ang kanyang espada kay Liu Ruyan. Isang napakalakas na puwersa, ang dumagan na parang isang bundok. Agad na nagdugo ang ilong at bibig ni Liu Ruyan. May katapatan din pala ang babaeng to, pero hindi masyadong matalas ang isip. Noong malapit na siyang mamatay dahil sa bigat, biglang yumanig ang espasyo, at nagkaroon ng malalakas na alon. Isang anyo na nakaitim na balabal ang biglang lumitaw mula sa malayo. At lumapag sa tabi ni Liu Ruyan. Napakalapit lamang sa kanya, naglakas loob ang matandang ito na galawin ang mga tao ko. Talagang hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Sa sandaling makita niya ako, sumiklab sa mga mata ni Tangba ang tila nakakabaliw na pagnanasang lumaban. Nagsalpukan ang kanilang mga sword aura. Agad itong nagdulot ng pagbabago sa kalangitan at kalupaan. Ayokong sayangin ang oras ko sa kanya. Kasabay ng isang ugong, lumitaw sa aking kamay ang Ziwei Divine Sword na may dalang nakakasilaw na liwanag. Nagmamadali ako, isang hiwa lang, tapos na ang laban. Iniyuko ang mga tuhod, tumagilid at yumuko, at inilagay ang kamay sa puluhan ng Ziwei. Agad na naglabas ng walang katapusang pagnanasang pumatay ang Heaven Slaying Sword Technique. Nagbanggaan at nagpulupot ang dalawang naglalakihang sword aura. Ang ingay na nilikha nito ay kasing lakas ng kulog na nakakabingi. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag ng espadang walang anino. Ang live stream na kinukunan ng camera ay direktang natabunan ng isang puting-puting liwanag. Agad na nagwala ang mga netizen. Lintik, nagpapasabog ba yan ng nuclear bomb? Matapos ang paghihintay na tila isang taon ng bawat segundo, sa wakas ay naglaho na rin ang liwanag ng espada. Nakita na ng mga tao ng malinaw ang pinangyarihan ng laban. Nakita nilang wasak ang mga bundok. Ang lambak ay natapyas at naging isang kapatagan. Habang ako naman ay nanatiling matatag na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Bahagyang nang inig ang Ziwei Divine Sword. Masaya ang tunog nito. Si Tangba naman ay buong pagmamalaking nakatayo rin sa himpapawid. Ngunit may tumutulong dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Putlang-putla ang kanyang mukha, at ang espada sa kanyang kamay ay naging alikabok. Kahit ang puluhan ay hindi natira. Talo ako. Malungkot ang ekspresyon ni Tangba. Hinayaan niyang tanggayan ng hangin ng alikabok sa kanyang kamay. Hindi talaga sila magkalibel. Matapos kong kausapin sandali si Liu Ruyan, naghanda na rin akong umalis. Pero, Matandang Deng, ilang araw mo na akong minumura. Huwag kang mapipikon kapag umalis na ako, ha? Bakit?